Eto na mga kabasketball, panawagan para magdagdag ng players sa ating Gilas Pilipinas, mas tumitindi. Coach Tim Cone, dapat daw pagkatiwalaan yung ibang players ng ating Gilas Pilipinas. At sino-sino nga ba yung tatlong players na dapat mapasama na sa ating Gilas Pilipinas sa darating na FIBA Asia Cup. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Siya naging pahayag ni Coach Tim Cone matapos maalis ng Chinese Taipei ang 12 taon ng sumpa sa kanila ng ating Gilas Pilipinas. Matapos nilang manalo sa score na 91-84 ay inako nga ni Coach Tim Cone ng buo ang naging pagkabigo ng ating Gilas Pilipinas. Alam daw nila na mas magiging malakas sa pagkakataong ito ang Chinese Taipei kumpara doon sa naging huling paghaharap nila. Pero hindi nila inakala na mas matindi yung inilakas nitong Chinese Taipei. Napakaganda ng ipinakita nila dyan nga sa naging laban nila. At sana lang daw ay mas naihanda niya ang ating pambansang kupunan para naging ready tayo, no? At aminado siya na hindi niya na mababago yung resulta ng nangyari. Siyempre talo na tayo at mali yung kanyang naging diskarte. Ayon naman sa article na inilabas ng ESPN Philippines, pangunahing concern ngayon ng ating Gilas Pilipinas yung sobrang haba na playing time na ibinibigay ni Coach Tim Cone sa ilang players ng ating Gilas Pilipinas na halos hindi na nakakapagpahinga dyan nga sa laro. Gaya ni Dwight Ramos na may 38.30 seconds, 38 minutes 30 seconds. Grabe, no? Halos hindi na nagpahinga. Si Justin Brownlee ganun din, 38 minutes. At maging etong si Scottie Thompson, almost 38 minutes din mga kabasketball. At naging dahilan yan para maubusan na ng playing time yung ibang players ng ating Gilas Pilipinas, especially yung mga young players natin, no? Gaya nila Carl Tamayo na 5 minuto na lang yung inilaro diyan sa laban, at etong si Kevin Kiambao na talagang hindi ipinasok diyan sa naging gate. So ako mga kabasketball, ang masasabi ko diyan, may punto itong ESPN Philippines, pero syempre hindi pa rin naman nawawala yung tiwala natin kay Coach Tim Cone kasi mahaba pa yung proseso na yan mga kabasketball. Pwedeng magkaroon ng mga pagbabago. Hindi naman masamang magkamali, 'di ba? At matuto diyan nga sa mga pagkakamali, 'di ba? May mga panawagan din ngayon ang mga Pinoy basketball fans para dagdagan ang mga players ng ating Gilas Pilipinas. Especially, napakaraming injury at may mga players na bumababa yung laro, lalo na sa international, no? Pero kung sakali mga kabasketball, sino-sino ba yung tatlong players na dapat idagdag sa ating Gilas Pilipinas, especially dyan nga sa darating na FIBA Asia Cup sa August? Kasi alam naman natin na most likely hindi pa ready dyan that time etong ating pambatong si Kai Sotto. Kung ako tatanungin mga kabasketball, ang tatlong ilalagay ko, unang-una si Jordan Heading, para meron tayong legit na shooter. Si QMB syempre, at sinabi na rin ng SPP, no? Nilalakad na nila yung papeles niyan para dalawa yung malaki natin palagi sa loob habang nagpapahinga yung isa. At ang ikatlo mga kabasketball, no? Last but not the least, hindi ko alam kung kilala ng ilan to, no? Etong si Adrian Nocum ng kay Coach Yeng, no? Bata ni Coach Yeng to eh. Kasi ito yung mga player na kailangan ngayon ng Gilas Pilipinas. Matapang umatake, may shooting, magaling din pumasa, 'di ba? So yan yung nakikita ko na kulang ngayon diyan sa mga guards. Hanggang diyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.